tayo po ay tumayo, inagap po natin ang ating mga puso para po sa ating panalangin. Dakilang Diyos, sumangpangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ng Diyos sa oras na ito. Salamat Panginoon, pinakapin po kami niligtas sa lugar na ito. Salamat Panginoon sa maghapon, na kami Panginoon ay nagpagaan ng Panginoon Diyos, yung pag-ibig ko, yung kalakasan, na patuloy, na pinaparanas mo po sa amin. Salamat po Diyos, again sa buhay ng bawat isa, patuloy mo Panginoon, na hindi na ako lupunan ligtas. Kami Panginoon ay sama-sama, nagkakatipon-tipon upang sambahin ka, dakilain ka, walhatiin ka Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa pribilegyo na lagi mo ang pinaparanas sa amin. Salamat, salamat Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa oras po na ito, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba, nagpapalinis, O Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan. Alam po namin, Panginoon, na nagkasala po kami sa isip, sa salita at gawa. Kaya naman, O Diyos, pakalinisin niyo po kami, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat sa iyong harapan. Karapat-dapat ka namin purihin, karapat-dapat ka namin itaas, karapat-dapat ka namin pasalamatan sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, sa patawaran na natin po pinagkakaloob sa mga Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa oras po na ito, Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang aming pong prayer meeting na ito, Diyos. Kayo ang mangunang libanan ng Espiritu, Diyos. Ang manguna sa gawain ito, sa nasulong na lugar na ito, Panginoon. Patuloy na buksan mo ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, para po sa iyong kapahayagan. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa, na ang mga kapahayagan, ang mga salita, O Diyos, na aming marinig po na ikaw, Panginoon, na mag-manifest po sa aming buhay. Maibahagi po namin ito sa mga anak mo na hindi pa po nakakilala sa iyo. Sa mga anak mo na tumalibot sa iyo, O Diyos, Lord, patuloy na kauhaway po ang iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Pasok pa ka namin, maitas ka namin sa oras na ito. Maging sa aming mga bibig, ang aming magdilulog na panalangin, Panginoon. Alam mo, Diyos, ang laman ng aming mga puso, ang mga panalangin na itutulog po namin sa iyo, Diyos. Doogin mo, Panginoon, na ito ay pagkakalupo sa tamang panahon. Lord, maraming salamat po, Diyos. Tuloy na kayo siyang magpala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Sino po dito na buong morning? Nagangamba sa araw ng bukas, kung may pagbayad pa ba sa deeds, may isasahin pa ba, may pangbangon pa ba. Sino po dito na buong morning? Ay, sumasagot na. Praise God, all the glory. But sometimes ka pa, maminig lang po natin kasi hindi. There are times po talaga na bilang tao, nag-worry tayo isa. Iba po ba? Kaya po, napakaganda po na meron tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan. Amen po ba doon? To remind us na hindi tayo dapat mag-worry. Amen? Sabi po niya sa salita sa Matthew 6 verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen?
Okay lang po mag-worry. Pero ang kagandahan po bilang Kristiyano, meron tayong salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin na anak, huwag kang matakot. Huwag kang mag-worry. Si Lord, ako ang bahala sa iyo. Amen po ba? Basta sabi po sa 33, but seek first His kingdom, amen? And His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yun po ang kailangan natin gawin. Unahin na po natin si Lord. Bahala na po ang araw na bukas sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? Pwede ba palagparan si Lord? Let's worship Him. Kung ako basta ang kalawakan, hindi ko maunawakan ang nangyayari kung bakit ako'y hindi ko inalagaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, na ibigay sa akin. Salamat, salamat, ang Jesus sa pag-ibig mo. Walang ipagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako ay masubukan o kaibigan, ako ay mayayanihan. Ikaw sa aking sitigan, hindi mo ko mababayaan. Hindi mo kaya isipin, hindi ko kaya sakapin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibigay sa akin. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako ay subukan kung anong bigat, ako ay mayayanihan. Ikaw sa aking sabihan, hindi mo ko mahabayaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sakapin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na ibigay sa akin. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ipagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang iba na naisip pa, kundi kasalanan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang iba na naisip pa, kundi kasalanan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo
sumamba, wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamat at sa pag-ibig mo na ang buhay ko na ulit ka, ang buhay ko na sa'yo sumamba, wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamat ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang lahat sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon po. May mapagsukan, kapipitan, Panginoon, sa aking buhay. Meron at meron kami dalapitan. At ikaw yung Panginoon Jesus. Salamat, Lord, for your grace and mercy, for your blessings, Panginoon, sa aming buhay. Oh, Jesus, ikaw ang buhay. Oh, Jesus, ikaw ang buhay. Ikaw ang sapat, wala nang iba. Kaliliyan ko, kahanapan ko, oh Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaliliyan ko, kahanapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba papuri, maglingkod sa'yo. Ikaw ay lamang, sa'yo ang titiwala sa habang buhay. Oh, Señor, ikaw lamang. Oh, Jesus,
Jesus. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kalimutan ko, nagkakaman ko, oh Jesus. Come on, church, it's up. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kalimutan ko, nagkakaman ko, oh Jesus. Ikaw lamang. Come on, church. Si Diyos lamang, sumasamba magpupuri, maglingkod sa iyo. Ikaw ay naman, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Come on, declare it. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang, si Diyos lamang, sumasamba magpupuri, maglingkod sa iyo. Ikaw ay naman, sino magtitiwala sa habang buhay. Si Diyos lamang, sumasamba magpupuri, maglingkod sa iyo. Ikaw ay naman, si Diyos magtitiwala sa habang buhay. Come on, church, let's go. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Hallelujah, Jesus. Naligayahan ko, naganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Naligayahan ko, naganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sabihin ito sa Panginoon. Si Diyos lamang, sumasamba magpupuri, maglingkod sa iyo. Ikaw ay naman, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Sabihin ito sa Panginoon. Si Diyos lamang, sumasamba magpupuri, maglingkod sa iyo. Ikaw ay naman, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw lamang. Praise
ng song, sa'yo lamang sumasamba. Magpupuri, maglilingkod sa'yo. Amen? Church, wala tayong ibang sasampahin, wala tayong ibang paglilingkuran, kundi ang tanging Panginoong Jesus lamang na siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, tunay na makapangyarihan, muling nabuhay. Hallelujah! Jesus is our King! Jesus is our Savior! Oh God, thank you for your love, for your mercy, for your grace. Salamat, Panginoon. Natagpuan mo kami. Salamat. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for this life, Panginoon. Salamat po sa pamilya na meron kami, sa trabaho. Lord God, salamat po sa bahay-sambahan po dito, Panginoon. Sa buhay at kalakasan na binibigay niyo po sa bawat araw, Panginoon. Sa natagumpayan, Lord, sa pinamili namin. Salamat sa pagtugon mo every time, Lord, na nag-uulit kami, Panginoon Diyos. Thank you for reminding us of your word, Panginoon, na nandiyan ka, huwag kami mag-alala, kasama ka namin, hindi kami dapat matakot. Hallelujah! God, thank you for your word, your powerful word, Jesus. Oh God, salamat po, Panginoon. Salamat po pagpaparamdam ng iyong banal na pasensya sa aming buhay, Panginoon Diyos. Lord, thank you for your on-time answered prayer, Panginoon Diyos. Na lagi niyo po pinapaalala sa amin, anak, huwag kang mag-alala, kasama mo ako, ika'y magtatagumpay, magtatagumpayin kita sa pangalan ko. Hallelujah, church, claim it. God is telling you right now, you will be victorious in Jesus' name. Hallelujah. God, thank you. You are so true, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon Diyos. And we ask for forgiveness, Panginoon. And every time po, Lord, na nagkakasala, nagkakamali ka rin, Panginoon Diyos. Thank you for your additional love, Panginoon. Thank you, Jesus, Panginoon. Salamat po sa gabi nito, Lord, na ginawa ka na sa buhay po namin, Panginoon Diyos. Maghari ka, manahan ka, Panginoon, sa aming buhay, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon Diyos. Lagi niyo pong iparanas sa inyong banal na presensya, Panginoon. Tinatakil po namin na magawa ng kaaway in Jesus' name. This is your church, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan ang kumilos ang gawa ng kaaway sa lugar po nito, Panginoon. This is your church, Father God, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagbaba ng inyong banal na presensya. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakilaan namin, Panginoon, sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Yan, isang pagpalang gabi pong muli sa bawat isa. Puno na tayo kanina paano po. Nag-umakang na yung talagang blessing ng Lord na pagdating po sa pag-aawitan at pagpapanalangin. Yan. Ibabahagi ko po ngayon ay patungkol sa pagtitiwala or trust. Yan. Sino po ba sa mga Bible character ang naisip nyo na nagtiwala na Diyos, nagtiwala sa Diyos na sobra na po yung pagdating sa leadership. Ayan. Lagi ko pong naalala kasi si Moises. Ayan. Kahit po sa Bible study namin, ayan, nung nakaraan po nabanggit ko rin niya na talagang yung pagtitiwala po ni Moises, ayan, lagi ko pong naalala kasi si Moises. Ayan. Kahit po sa Bible study namin, yan, nung nakaraan po nabanggit ko rin niya na talagang yung pagtitiwala po ni Moises, ayan, lagi ko pong naalala kasi si Moises. Ayan. Kahit po sa Bible study namin, yan, nung nakaraan po nabanggit ko rin niya na talagang yung pagtitiwala po ni Moises,
kay Yahweh, ay hindi po ito nawala. Bagamat sinasabi ng una, hindi marunong magsalita or hindi siya ganun ka, alam mo yun, katalino or ganyan. Kahit marami po siyang kasamang doubters yan sa ilang or sa wilderness. Pero, ayan, nung hinahabol na sila ng mga Egyptian, ayun, alam ko na, nung time na yun, nagtiwala na po yung mga kasama ni Moises. Ikaw ba naman na, ayun po, lalamunin ka na lang ng dagat at nasa likod mo yung mga Egyptian, ay hindi ka po ba magtitiwala? Yan, purihin po ang Panginoon sa gabi nito. Yan, patuloy na yun sa huling bahagi nga po ng tinawag ni Danilo, ikaw ay tapat at sa'yo lang ang magtitiwala. Sige po, tumuloy po muna tayo sa Panginoon. Aming Diyos, purihin ka sa gabi nito. Maraming salamat po na kanina pa ay ramdam na po namin ang inyong presensya. Patuloy na nagkaan nyo nga po kami ng pusong laging nagpapasamot, nagpapasailalim sa iyong karunong, Panginoon. And sa gabi po nito, patuloy na maalis na po yung mga worries na amin, bagamat na nararanasan, pero dapat hindi ito nagtatagal. At Panginoon, hiling po namin na i-increase po lagi yung aming faith sa iyo. Salamat po. Gamitin niyo po ako sa gabi nito at inyong banal na spirito lamang ang siyang maging malayang kumilos po sa akin at sa aking mga kapatiran na nandito po sa inyong mga simbahan. Purihin ka, O Diyos, ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sabi po yung pagtitiwala, isa po itong mahalagang sangkap ng relasyon kung bakit ito nagtatagal. Sabi nga po, ito yung strong foundation, di ba? Ito ba ang pagtitiwala o yung trust. Yan. Pero paano nga ba kapag ang isang magkarelasyon nawala na ng tiwala sa isa't isa? Yan. So, marami pong pwedeng mangyari. Pero kapag nakasentro na ikaw at ang iyong may bahay, ang asawa mo sa Panginoon, hindi po mawawala yung trust na po, lalo na sa center ng inyong pagsasama ang Panginoon. Sabi ko nung una, nung na-assign ako na mag-exhort ngayon, ayaw ko sana, parang nawawala na rin ako ng yun. Sabi ko kasi may sitwasyon, parang ayaw ko muna sana, ipapasa ko na lang sa iba. Pero habang papalapit na ng February 18, parang lagi mong naririnig ay yung pagtitiwala sa Panginoon. Yan. Hindi ko po makakalimutan yung sabi ng isang pastor na huwag mo nang hintayin maging perfecto pa yung sitwasyon bago ka maglingkod. Ayan. So, yun po, hindi ko nakakalimutan yun. Noong linggo, nalagay ko rin po sa Sunday edition po ng party ng panalangin na kapag nahihirapan ka na talaga, ipagkatiwala mo na sa Diyos yung iyong damdamin. And nung BOTD rin po, ng Praise and Worship Team, yan, narinig ko rin po kay Pastor na sabi, kahit hindi mo na alam yung mga pangyayari, patuloy ka pa rin magtiwala sa Panginoon. So, sa mga naririnig ko pala, parang nabuhayan ako na kailangan talaga yung pagtitiwala sa Panginoon at hindi po nawawala ng saysay yung mga napapakinggan po natin. Hindi lang naman yung mga nagsalita na yun ay basta lang nagsalita, kundi sila rin po ay isa sa pinagkatiwalaan ng Diyos na maghayag ng ganong salita, na huwag mo nang gawin, huwag mo nang hayaan maging perfecto yung sitwasyon. Dahil hanggang ngayon naman sitwasyon pa rin ngayon. Alam po, kahit hindi mo na alam yung mga pangyayari, ilan lang po yan sa mga narinig ko. Kaya, ayan po yung trust, hindi ko dapat iyon nawawala sa akin. Yan. Yan po ako na meron pong acronym ng trust. Yan. Sa letter T po, kung umpisa po tayo. Yan.
sabi po dyan, take refuge in Him. Sabi po dito sa awit 62 verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilaga. Ang iyong pasaning ngayon dinaranas, siya ang kublihang may dulot na lunas. Napakaganda po ng sinasabi sa awit 62 verse 8. Sabi niya po, take refuge in Him. Yan po yung mga kanilo ka sa Kanya, nananawagan ka sa Kanya, na yun po, at ibibigay niya naman sa iyo yung protection and yung comfort, yung safety, and security, and peace sa kanyang presensya. Hindi po mababaliwala yung paglapit mo, yung pananawagan mo sa Panginoon during difficult times. Yan po, talagang meron nangyayari sitwasyon, yan, mga talagang masasabing difficult talaga, pero kapag ipinagkatiwala mo ito sa Panginoon, nararanasan mo naman din yung peace or yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Yan po. Puri po yung Panginoon sa letter T. Yan, take refuge in Him. Yan. Mangando po tayo sa Kanya at patuloy ng manawagan, lalo kapag may sitwasyon kang dinaraanan. Wala o meron ng sitwasyon, patuloy po tayong manganlong sa ating Panginoon. Maranasan po tayo natin na ikino-comfort niya po tayo. Ayan. Pangalawa po sa letter R. Ayan. Basahin nyo nga po dahil English po yung naka-dyan. Sige po, sa letter R, para sa 2 Corinthians 1 verse 20. Sige po. Sa ano po yung verse po. Yan. Sabi po dito, yan, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Amen po ba? Dahil dito, nakasasada tayo ng amen. Sa pamamagitan niya, para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Yan, naalala po yung pinanta natin ng linggo, yung yes at amen. Yun po. Yan. Sabi po dito, rely on His promises, umasa po tayo sa Kanya, and asahan po natin yung pangako na sinasabi niya sa atin. Dahil ang Diyos ay tumutupad sa Kanyang pangako. And dito po makikita natin, pagtiwalaan lamang po natin yung Kanyang timing. Yan. Hintayin po natin yung Kanyang kasagutan. And maniwala po tayo sa miracles at magsaya po tayo dahil sa Kanyang kabutihan. And sabi po dito, relax in His presence. Yan. Si po nilanta. English dito po tinatagalog ko na lang po. Sabi po, trust His timing, wait for His answers, believe in His miracles, rejoice in His goodness, and relax in His presence. Sa presensya niya po, makakapag-relax po tayo. Yun po, yan. Tapos na po tayo sa letter R. Ang kasunod, letter U. Yan. Basahin niya po natin pati yung verse. Pakibasa po. Ang isla. Yan. Sabi po dyan, sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi niyo kaisipan at ang aking kaparaanan ay hindi niyo kaparaanan. So, doon pa lang naintindihan na natin na iba po yung kaparaanan na ginagawa ng Diyos. Mas best po yung kaparaanan na ginagawa niya para sa atin. And maaari natin ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng hindi natin alam. Maging ang mga matutuklasan pa lamang natin sa hinaharap. Yan. So, ayun po yung kaparaanan talaga ng
medyo may katagalan, pero the best po yung kapakaanan naman na inihahanda niya para sa atin. Pero mo sabi ba, yan, and then dapat maaari po natin itong ipagkatiwala yung parating pala at yung magiging at yung matutuklasan pa natin sa hinaharap. Kaya lang malalaman mo ito kapag ikaw ay ayan, talagang close na sa Panginoon. Talagang yung oras mo ay nailalaan mo talaga para sa Kanya. Yung first hour na pagkagising. Pagkagising pa lang natin. Yan, yan. Ulitin ko po, so you understand His ways are higher. Yan. Than us. Ito pala yung than us. Ayan. Sa mga kaunti lang po ito, may plea. Tapos na po tayo sa letter U. Sa letter S na po tayo. Yan. Stand firm in faith. Stand firm in faith. Yan. Pakibasa po muli sa English version. Sabi po diyan, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Yan, dapat po, yan, kapag sinabing stand firm in faith, ano po yung steadfast yung pagiging matatag natin yan, sa paglilingkod sa Kanya. Dapat maging intentional yung paglakad natin, yung paglilingkod sa Panginoon, kahit magkaminsan, nagdadaw tayo, pero hindi dapat ito po nagtatagal. Ito may mga worries naman talaga, pero hindi dapat ito yung namangayani sa ating mga puso at isipan dahil kagaya nga na sinasabi sa Matthew 6:34, bahala na siya mag-alala para sa sarili niya. Hindi na po natin sagot yan at hindi na dapat natin pinapahirapan yung sarili natin para alalahanin pa sa isang araw, sa isang linggo, or para sa bukas. Lagi po sinasabi dito sa 1 Corinthians 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. And yan po, yung last na po sa letter T. Yan, pakibasa nga po muli sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 18. Yan. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa lahat nga po nangyayari, sabi nga, in everything give thanks. Dahil yun naman po yung talagang gusto ng Panginoon na ipinabalik natin sa Kanya. Ano man yung mangyayari, yan, hawak po tayo ng Panginoon sa Kanyang mga kamay. At hindi dapat tayo nag-aalinlangan na paano na bukas. Yan, yung palagi ko po naririnig, when the Lord guides, He provides. No po, maganda rin pala yung palagi kami naririnig, palagi mo natatandaan yung mga naririnig mo, kahit konti lang yun, may malaking impact pala yun sa buhay natin bilang mananampalataya. Kasi, parang yun yung nilalakaran mo na hindi ka dapat mag-alala, may isang Diyos na nagpo-provide ng mga kailangan mo, may makakanlungan ka, or may tinatawagan ka lagi kahit yung sitwasyon mo, kung magkakaroon hindi mo na kaya. Pero ang Panginoon, laging inaantay lang tayo na tumawag sa Kanya. Yan, ulitin ko po yung sa trust. Yan, sa letter T po, take refuge in Him. Sa letter R, rely on His promises. Sa letter U, understand His ways are higher than us. Yan. Sa letter S, stand firm in faith. And sa letter D po, thank Him
circumstances. Maraming pong salamat. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Muli po tayong manalangin. Aming Panginoon, salamat po dahil isa po kami sa inyong pinagkatiwalaan. Panginoon, nawa ang mga pagtitiwala niyo po ito sa amin bilang inyong mga anak ay maibalik po namin ang buong puso sa inyo na hindi kami laging nalulungkot dahil sa mga nangyayari. Kundi Panginoon, una kami lumapit sa inyo, manalangin, magtiwala, kaya nahintayin yung best na kasagutan mo, yung best na kapakaanan mo po para sa ano. At alam namin, Panginoon, sa pagtitiwala ito, Panginoon, once na yung aming full trust ay naibibigay namin sa inyo, Panginoon, isa na po ito na isang bagay na nakapagpapangiti po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Nawa sa mga susunod pang araw, patuloy na yung aming pagtitiwala, Panginoon, maibigay po namin ng buong-buo sa inyo. Salamat, Panginoon, may sitwasyon man o wala, patuloy po kami magtitiwala sa iyo. Maraming salamat po. Ito po aming panalangin sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Salamat po sa kanyang banal na salita na aming pong narinig sa galing ito. Muli tayo tutulog, nananalangin at sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. At ayahin kong basahin ko ang aklat ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 16. Sabi po dito, magalak kayong lagi. Marami kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay kumuha ng ating mga kapartner para po sa ating sama-samang pananalangin po. Tuloy na nilulog po natin yung ating mga body of Christ, yan, yung mga pastor, yung mga churches, at mga missionaries dito sa buong Bataan. At ang lahat ng mga pastor na ginagamit ko sa ating bahay sa Bataan. Kay Pastor Dan, kay Pastor Erwin, kay Pastor Rodel, at kay Pastor Luis, maging kay Pastor Gabriel sa patuloy natin silang tulog sa gawin ito. Ang Diyos na mga pagsakitan at sa mga Christian Church, Panginoon, pagkasunod ng Panginoon, buhay ng bawat isa, kailangan
bawat minuto ng kanilang mga buhay na tinutulong patuloy na maranas ng mga kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, nagtutulong po Panginoon yung patuloy na protection mo Panginoon, patuloy na pag-ibig, na ikaw lang mabigyan ng kapulihan, kapagalaman po sa kanilang mga buhay. Yan, muli sa gabi nito, kami po Panginoon ay nagpupuri ng papasalamat sa lahat po ng aming mga tumulong, Panginoon, sa aming mga pag-personal, sa aming mga prayer request, Panginoon, sa gabi nito. Tunay nga po, Ama, na ikaw lang, Panginoon, ang may kakayanan na kaloob nito sa amin, ang aming mga panalangin. Alam po namin ay mga kasagutan sa tamang oras, sa tamang panahon, Panginoon. Ipagkakaloob mo ito sa amin dahil kami aming Diyos na hindi maramot, kami aming Diyos na hindi nagdadalawang isip, bagong kami aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam ko yung pangailangan ng bawat isa, alam ko yung mga kagalingan ng bawat isa, Panginoon. Alam ko namin na pagkakaloob mo ito sa lahat, sa amin, Panginoon, at lahat ng mga biyaya, pagpapala ay ibubuhos mo sa iglesia mo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga inihanda na aming pagkakaloob sa gabi ito, tunay na pagpalain mo ang lahat ng aming mga pinagkukunan, Panginoon. Pagpalain mo yung aming mga buhay, yung aming kalusugan, yung aming kalakasan, yung aming mga trabaho, Panginoon. Salamat dahil palagi ka nagpo-provide sa aming Panginoon. Maraming salamat. Ito po ay patuloy na magamit sa iyong bahay sa bahay. Purihin ka, bakilain ka, sambahin ka sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Bigyan po naman po yung pagkataka para naman sa gabi ito. Amen. Salamat po sa katutupyan ng ating gawain. Announcement po para sa praise and worship team members. Naging maaga po tayo this coming Saturday para po mag-linis ng ating mga instruments, especially sa AVR. In preparation na rin po sa darating na March 7 na DCAS Kapit Basic. In preparation na rin po yung para po tayo mag-hold para sa preparation po sa gawa po ngayon. So, kanya-kanya po tayo, dala ng pang-linis po ng mga kagamitan po natin. And of course, practice po natin Saturdays, 4 p.m. po yung choir, 5 p.m. po yung band, and 6 p.m. po yung full team natin. Diretso na po yan. Nasa 4 p.m. po ang ating choir. Verify mo lang night? Friday. Yan. Wala po service. Wala daw po si Clark. Kaya parang wala daw po sa passes na daw po sa service. So, verify po this coming Friday. Alas 5 po yung service natin dyan sa Padre. I-message na lang po kung ano yung susundin para i-uniform pa tayo pagdating sa choir. And may nabasa ko yung prayer item. Ano po yung prayer item na basta? Bukas po ba yun? Yung sa tangke? Ay, hindi po ba yun? April pa pala yun sa mga. Ayun po po may special announcement. 8 p.m. din po, Saturday. 8 p.m., 5 p.m. lang po na available sa Saturday ng Limes. Para po, again, preparation po sa darating po na gawain sa March 7 po. And LCD, meron po tayo sa meeting this coming Sunday, 1 p.m. po, nagdala po natin ating mga report. Ayan, sige po, kung wala na pong ibang announcement, maging updated na lang po tayo sa kanya-kanya GC po natin. Sige po, tayo po natin manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tuloy nga po, Panginoon, maraming salamat po sa
tagumpay na amin pong naranasan ngayong gabi po nito sa amin pong sama-sama pagpapanalangin po Panginoon, lalo tigit sa pakikinig po namin ng iyong mga banal na salita. Salamat po Panginoon at patuloy nawa na encourage po yung bawat isa po sa amin na magtiwala sa iyo po Panginoon. Na ikaw po ang Diyos na laging nagbibigay at tumutupad sa lahat ng inyong mga ipinangako sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po Panginoon, maraming salamat sa inyong banal na Espiritu na lalo tigit na patuloy na lumulugo po Panginoon sa amin po pagpupuri, pagsamba. Salamat po Panginoon at ikaw po siyang nabibigyan po namin ng luwalhati po Panginoon sa amin po pagpupuri at pagsamba. Salamat po Panginoon, maging sa mga amin po idinalangin. Maraming salamat po at alam po namin na ito po inyong tutugunin sa inyong takdang panahon. Salamat po Panginoon. Maging sa amin po pasamantalang pag-iwahiwalay. Lord, dalangin po namin ang iyong pagsama, pag-iingat po Panginoon, ay patuloy po namin itong maranasan sa kami po ay makarating sa amin po mga tahanang ligtas at tatlamin po namin ang amin po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanilang po mga puso. Ingatan niyo po yung bawat isang umuwi, mga sasakay po Panginoon, mga maging masasakyan na amin po mga ginagamit, ay patuloy Lord na lagi niyo po itong ilagay sa maayos sa takbuhin po kayo maging mamaneho, mga maglalakad po Panginoon ng iyong pagsama, pag-iingat po sa kanila, ay patuloy po nila itong maranasan. Salamat po Panginoon. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya ng pagpapala na nagagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay palagi po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.